Muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ipag-share po dito po sa ating ginagawang daily devotion. Andito po na tayo sa chapter 20 ng Leviticus. Purihin po ang Panginoon sa araw-araw na tayo laging ginagabayan, binibigyan po ng kalakasan. At ito nga po yung aking babasahin dito po sa chapter 20 verse 1 to 4 po. Mga parusa sa lalabag na tuntunin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, katutubo o dayuhan na mag-aalay na kanyang anak bilang handog kay Moises ay babatuhin hanggang sa mamatay. Asusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan ng Israel. Dahil sa kanyang ginawa, ginungisan niya ang banal kong tahanan at nilapastangan ng aking banal na pangalan. Kapag ipinagwawalang bahala ng mga taong bayan ang ganong kasamaan at hindi nila pinatay ang gumawa niyon, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Amen. Blessed Hania. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Dito po sa talata na aking binasa, makikita po natin dito na sinabi po ng ating Panginoon kay Moises yung pong mga tuntunin na parusa ko na kung sinong lalabag. At sinabi nga po ng ating Panginoon sa mga Israelita na ang sino man nalalabag, maging katutubo man o dayuhan, ay mag-aalay ng kanyang anak bilang handog kay Molek. At ito po ay babatuhin hanggang mamatay. Makikita po natin yung pong kapanahunan. Ito po sa Old Testament na yung pong parusa na ginagawad po ng ating Panginoon. Kung sila po ay lalabag sa pinag-uutos po ng ating Panginoon, isipin niyo po, babatuhin po hanggang mamatay po. Napakasakit po sa halimbawa po tayo sa ating anak, makikita po natin ang ganun. Napakasakit po sa ating kalooban na ganun ang kaparusahan na magiging matatanggap ng ating mga anak kung tayo ilalabag sa kautusan na pinag-uutos po ng ating Panginoon na naayon po dito sa Old Testament na ating pinag-aaralan. At bukod po doon ay kasusuklaman pa at ititiwalag sa sambayanan ng Israel. Dito po natin makikita na nakita naman po natin kung paano po niligtas ng ating Panginoon ang bayan po ng Israel nung panahon po ng napag-aralan po natin. Dito po sa Exodus, nakita po natin kung paano po ang ginawa ng himala ating Panginoon para lang po mailabas yung mga Israelita. Dahil nga po siguro sa ito pong bayan ng Israel, ito po yung tahanan, bayan po ng ating Panginoon, ay dito po natin talaga makikita na ito pong bayan ng Israel, sabi nga po ito po ay tinawag na Holy Land dahil ito nga po yung bayan na sinilangan. Ito po yung bayan ng ating Panginoon na kaya po ganoon na lang po ang ating Panginoon na mag-overprotective po sa mga taga-Israelita. At kapag nga po na sinabi nga po dito na kapag po dinungisan niya ang banal kong tahanan at nilapastangan ang aking banal na pangalan. So tunay naman po talaga kahit naman po tayo kung lalapastanganin po katulad sa buhay natin, minsan hindi po nawawala yung pong tayo diadaan po sa pagmamartisan, yung pong
ating pong pangalan, ginagawa pong mga kung ano-ano pong mga para tayo masira. Si Lord pa po ba naman ang hindi masasaktan dahil nga po siya po ay holy, siya po yung ating Panginoon. Kaya hindi po natin dapat lungisan ang kanya pong pangalan dahil nga po siya po yung ating Panginoon, siya po yung King of the Kings, at ang Panginoon po ang dahilan kung bakit po tayo narito ngayon. At makikita po nga natin sa bawat alituntunin po ng Panginoon na sinasabi nga po kay Moises upang mapaganda po at mapaayos po ang mga taga-Israelita. So, salamat po at purihin po ang Panginoon. Kung ano man pong kakulangan, ang Diyos na lang po ang magpuno sa inyong mga puso at isipan. So, glory to God po, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po ako mag-share sa Leviticus chapter 20 verse 5 to 7. Kasasuklaman ko ang taong iyon at ang kanyang sambayanan. Ititiwalag ko rin sa sambayanan ang mga sumasamba kay Molek. Ang sino mang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga nanguhula ay kasasuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. Amen. Good morning po sa ating lahat. At ang babasahin ko po ay matatagpuan sa chapter 20 verses 8 to 10. Ito po ay para kay Sis Adele dahil sira pa po ang kanyang cellphone. Sinasabi po rito, keep all my decrees by putting them into practice. For I am the Lord who makes you holy. Anyone who dishonors father or mother must be put to death. Such a person is guilty of a capital offense. If a man commits adultery with his neighbor's wife, both the man and the woman who have committed adultery must be put to death. Amen. Purihin na Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Naibabasahin ko po, Leviticus chapter 20, verse 11 to 13. At ang lalaking sumiping sa asawa ng kaniyang ama ay kahubaran ng kaniyang ama ang kaniyang inilitaw. Kapwa sila papatay na walang pagsala. Mabububo ang dugo nila sa kanila. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kaniyang manugang, ay kapwa sila papatayin, sila'y gumawa ng kahalay-halay. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya nagpagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala, nagkarumadumay, sila'y papatay na walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang aking isi-share ngayon ay nakikita sa Leviticus chapter 20 verses 14 to 20. Ito po ang nakasaad. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa mag-ina, silang tatlo ay dapat sunugin dahil masama ang kanilang ginawa. Ang kasamaang ito ay dapat mawala sa inyo. Kung ang isang lalaki o babae sumiping sa hayop, dapat siyang patayin, pati na ang hayop. Sila ang responsable sa kanilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay magpakasal sa kapatid niyang babae at sumiping dito, maging ito'y kapatid niya sa ama o sa ina, inalalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang managot. At dahil masama ang ginawa nila, huwag na silang ituring na kababayan ninyo. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil gusto rin ng babae, silang dalawa ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang tiyahin, inalalagay niya ang kahihiyan ng
ang kanyang tiyahin. Silang dalawa ay dapat managot sa kanilang ginagawa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang tiyuhin, inilalagay niya ang kanyang tiyuhin sa kahihiyan. Silang dalawa ay dapat managot at mamatay na walang anak. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Leviticus chapter 20 verses 18 to 21. If a man has sexual relation with a woman during her menstrual period, both of them must be cut off from the community, for together they have exposed the source of her blood flow. Do not have sexual relation with your aunt, whether mother's sister or father's sister. This would dishonor a close relative. Both parties are guilty and will be punished for their sin. If a man has sex with his uncle's wife, he has violated his uncle. Both the man and the woman will be punished for their sin, and they will die childless. If a man carries his brother's wife, it is an act of impurity. He has violated his brother, and the guilty couple will remain childless. Magandang pagpapalang muli pa sa atin lahat at ang aking pambabasahin na natatagpuan sa Leviticus chapter 20 verses 22 to 27. Sabi po rito, "You must keep all my decrees and regulation by putting them into practice. Otherwise, the land to which I am bringing you as your new home will vomit you out. Do not live according to the custom of the people I am driving out before you. It is because they do these shameful things that I detest them. But I have promised you, you will possess their land because I will give it to you as your possession, a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God who has set you apart from all other people. You must therefore make a distinction between ceremonially clean and unclean animals and between clean and unclean birds. You must not defile yourselves by eating any unclean animal or bird or creature that scurries along the ground. I have identified them as being unclean for you. You must be holy because I the Lord I'm holy. I have set you apart from all other people to be my very own. Men and women among you who act as mediums or who consult the spirit of the dead must be put to death by stoning. They are guilty of a capital offense." Purihin Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.